Magsisimula tayo sa isang tanong na sigurado akong sumagi na sa isip mo, lalo na kung isa kang leader o guro o kahit magulang. Mhm. Yung tanong na, bakit parang ang sipag-sipag ko pero walang nangyayari? Yung parang nagtatanim ka sa bato. Grabe, nakaka-frustrate yung pakiramdam na yon, di ba? Sobra. Yung feeling na masipag ka pero hindi ka efektibo. Alam mo, habang binabasa ko yung mga materyales na pinadala mo, parang iisa lang talaga yung tinutumbok nilang problema na madalas hindi natin napapansin. Ano yon? Yung hirap sa pagbalanse. Yung tensyon sa pagitan ng, kumbaga, matigas na pagtatanim, yun yung pag-build mo ng relationships, pag-explain ng ideas, pag-coach. Yung effort part. Oo, yung effort. At yung sa bilang dulo, yung mapagpasyang pag-aani. Yung moment na kailangan mo nang mag-imbita o humingi ng desisyon. Karamihan kasi sa atin, mas magaling sa isa. Okay. So, yun pala yung hihimayin natin ngayon. Based sa mga sources, hindi lang to tungkol sa sipag. Hindi! Parang pag-aaral to ng timing. Kung kailan ka dapat maghintay at magdilig pa, at kung kailan mo dapat sabihing, okay, inog na to, oras na para pitasin. Sige, let's unpack this. Sabi sa isa sa mga sources mo, maraming taong may mabuting intensyon, pero nahuhulog sa dalawang magkasalungat na dulo. Oo. Sa isang banda, andyan yung forever planter. Yung walang katapusang nagtatanim. Sila yung sobrang tiyaga, laging nagbibigay, pero takot na takot humingi ng commitment. Tama, yun yung napagkakamalan ang pagiging pasensyoso sa pagiging pasibo. Iniisip nila, basta mabait ako, hindi ako namimilit. Ang problema, Ano? sa sobrang pag-iiwas nilang mamilit, nakakaligtaan nila yung mga pagkakataon, yung mga moments na handa na pala yung kausap nila. Sayang. Sayang yung opportunity. Sayang. Tapos sa kabilang dulo naman, andyan yung sobrang atat, yung premature harvester. Ito, yung mga high pressure. Yung kaka-explain mo pa lang ng idea, biglang, so, payag ka na, game na, ganyan, di ba? Eksakto. Sila yung nagtutulak ng desisyon kahit hindi pa buo yung tiwala o hindi pa malinaw yung konsepto. Ang resulta, nakakatulak sila ng tao palayo. So, parehong mali. Parehong mali. Yung isa, nauuwi sa nasayang na pagkakataon, yung isa, nauuwi sa nasirang relasyon. Parehong nagmumula sa maling timing. So, hindi pala sapat na masipag ka lang. Parang sinasabi ng sources na may isang skill na mas mahalaga pa sa sipag. At yun yung discernment, yung matalas na pagkilatis. Oo. May isang quote doon na tumatak talaga sa akin. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mas marami, kundi sa pag-alam kung anong sandali ang kinakaharap mo. At hindi yan panghuhula, di ba? Hindi yan magic. Ito ay isang, kumbaga, disiplinadong kamalayan. Yung kakayahang basahin yung sitwasyon. May magandang example dyan sa material mo galing sa Juan 4. Yung kay Jesus? Oo. Sinabi niya sa mga disipulo niya, itaas niyo inyong mga mata, tingnan niyo ang mga bukirin, hinog na para anihin. Ang nakakatuwa doon, hindi yung bukid ang problema. Teka, paano? Paanong naging problema yung pananaw nila? Kasi ang mindset nila, kami ang mga tagapagtanim. Sanay sila sa proseso ng paghahanda, pagbubungkal, yung pagdidilig. Kaya kahit nasa harap na nila yung resulta, yung palay na pwedeng anihin, ang nakikita pa rin nila ay Trabaho pa. trabahong pang-agrikultura pa. Hindi nila nakita na tapos na yung isang yugto at oras na para sa susunod. Ang issue ay hindi yung effort nila, kundi yung perception. Oo, sige. Imayun natin yan gamit yung dalawang kwento na highlight sa sources. Unahin natin yung kay Felipe at yung official na Ethiopian sa Gawa 8. Perfect example to ng harvesting, di ba? Oo, oo. Isipin mo yung eksena. Nasa gitna sila ng diserto. Parang anong aasahan mong mangyari doon. Pero yung opisyal, nagbabasa na ng aklat ni Isaias. May tanong na sa isip niya. So may nagtanim na pala bago pa man dumating si Felipe. Eksakto. Inihanda na ng Diyos yung sitwasyon. Hindi nagsimula sa zero si Felipe. At yung approach niya ang galing. Hindi siya nag-monologue, hindi siya nagsabi ng, "Excuse me sir, may sasabihin akong mahalaga." Simple lang. Simpleng-simple. Nagtanong lang siya, "Naiintindihan mo ba yung binabasa mo?" At yan yung tinatawag sa source na precision harvest. Ayo. Hindi ito shotgun approach, sniper shot to. Isang tanong lang para bigyang linaw yung isang bagay na pinag-iisipan na ng opisyal.
At mula doon, Yung opisyal na mismo. siya na mismo ang nagkusa. Siya na yung nagtanong, ano ang pumipigil sa akin na magpabinyag? Yung paanyaya, naging natural na kasunod lang ng paglilinaw. So parang last mile delivery lang ng impormasyon yung ginawa ni Felipe? Nandoon na lahat, tinulungan niya lang na makarating sa tamang destinasyon. Ibang-iba to sa pangalawang kwento. Yung sa babaeng Samaritana. Oo, sa Juan 4. Dito, parang si Jesus mismo ang nagtanim. Tama ka. Dito nagsimula talaga sa wala. Isang babaeng umiiwas sa tao. Sa katanghalian pa kumukuha ng tubig para walang makita sa kanya. At sinimula ni Jesus sa isang simpleng request lang. Pahingi ng tubig. Pwede bang makahingi ng tubig? Mula doon, unti-unti siyang nagtanim, kinausap niya yung babae tungkol sa tubig na nagbibigay buhay. Tapos alam mo yun, diretsahan, pero may pag-iingat, niyang binuksan yung katotohanan tungkol sa buhay ng babae. Mahabang proseso yun. At dito yung part na medyo curious ako. Sa kwento ni Felipe, malinaw na ready na yung opisyal. Dito, kailan nalaman ni Jesus na, okay, ready na to, tumubo na yung tinanim ko. Sabi sa source, may isang key moment. Yung pag-iwan ng bangga. Teka, yun yung sign? Yung pag-iwan lang ng bangga ng tubig, parang ang simple. Paano naging sign yun? Well, yan ang ganda ng detalye na yan, di ba? Isipin mo yung bangga ng tubig, sumisimbolo yan sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Yun ang purpose niya. Sa problema niya. Sa mga problema niya, sa dahilan kung bakit siya nandun, yung pag-iiwan niya sa banga at pagtakbo pabalik sa bayan para magkwento, isa yung malakas na deklarasyon. Parang sinasabi niya, teka, may nahanap akong mas mahalaga kesa sa pinunta ko dito. Iyon ang hudyat na lumipat na siya mula sa pagiging tagapakinig lang, papunta sa pagiging aktibong kalahok, handa na siyang kumilos. Okay. Gets ko na. Grabe. So, paano natin to i-a-apply sa, alam mo na, totoong buhay? Kasi hindi naman laging may iniiwang banga ng tubig yung kausap mo bilang sign. Oo nga. So, paano natin to makikita? Halimbawa, sa isang corporate setting. Kunwari, isa kang manager na sinusubukang i-coach ang isang team member na medyo mahirap i-manage. Magandang tanong. Isipin mo to, yung pagtatanim mo bilang manager ay yung mga one-on-one meetings. Oo. Yung pagbibigay mo ng feedback kahit mahirap, yung pagpapadala mo sa kanya sa mga training, paulit-ulit mong ginagawa yan, di ba? Ngayon, ano yung katumbas ng pag-iwan sa banga? Ano? Baka yun yung moment na dati puro depensa ang naririnig mo sa kanya. Pero isang araw, sinabi niya, you know what, boss? Pinag-isipan ko yung sinabi mo last week. May point ka pala. Tapos nagtanong, ano sa tingin mo ang pwede kong gawin para ma-improve to? Yun na yun ang senyales. Okay. So, kailangan pala nating maging parang PI o detective, maging mas mapanuri sa mga sinasabi at ginagawa ng mga tao. Ano pa yung mga clues na dapat nating hanapin? Sabi sa source mo, may 4 na malinaw na senyales. Oo, at hindi to magic. Ito ay mga naoobserbahang pagbabago sa kilos at pananalita. Una, at napaka-importante, ay yung mga tapat na tanong. Okay, tapat na tanong. Paano mo malalaman kung tapat yung tanong o alam mo yun, nanginginis lang? Kasi may mga taong magaling lang magtanong para makorner ka. May malaking pagkakaiba sa tono at layunin. Yung tanong na mapanubok parang, paano kung mali ka? Yung tapat na tanong, mas personal at mas vulnerable. Paano ko kaya magagawa yan kung alam kong mahina ako sa ganyang bagay? Gets. Yung isa naghahanap ng butas, yung isa naghahanap ng tulong. Eksakto. Okay, malinaw. Ano yung pangalawa? Pangalawa, yung sakit o bigat ng damdamin. Kapag ang isang tao ay nagsimula ng maging bukas sa kanyang kahinaan, sa frustrations niya, o sa isang problema na hindi na niya kayang solusyonan mag-isa, yung pagiging vulnerable, madalas yan ang pintuan para sa pagbabago. Pero hindi ba delikado yan? Baka yung iba kapag nakita kang vulnerable samantalahin ka lang? O baka naman yung pagiging bukas niya sa problema ay para lang mag-vent, hindi para humingi ng solusyon. Paano mo malalaman? Well, dyan papasok yung pagkilatis, di ba? Kailangan mong pakinggan yung nasa likod ng mga salita. Kung paulit-ulit lang yung kwento at walang pagbabago, baka venting lang yan. Walang aksyon? Pero kung yung pag-amin niya ng problema ay may kasamang tono ng pagod at paghahanap, yung hindi ko na alam ang gagawin ko,
Yan ay madalas na isang pahiwatig ng pagiging handa para sa tulong. Okay. Pangatlo, at ito, sabi sa source, medyo hindi inaasahan. Katahimikan. Teka, katahimikan. Akala ko pag nanahimik ang kausap mo, ibig sabihin wala na siyang interes o nabobore na siya. Paanong naging senyales yun? Yan yung common misconception. Pero ayon sa source, kailangan nating basahin ang klase ng katahimikan. Merong disengaged silence, yung halatang lumilipad na ang isip. Yung tumitingin na sa cellphone? Oo, yun yon. Pero meron ding processing silence or reflective silence. Ito yung katahimikan na ramdam mong may bigat. Yung kitang-kita mo sa mata ng kausap mo na may malalim siyang iniisip. Ah, Minsan, pag may sinabi kang mahalaga, ang pinakamagandang sagot na matatanggap mo ay hindi salita, kundi katahimikan. Senyalis yon na tumama yung sinabi mo at pinoproseso na niya. wow. Okay, babaguhin nito yung tingin ko sa mga awkward silence. Hindi pala lahat yon awkward. So yung pang-apat na sabi sa source mo ay yung pinakamalinaw sa lahat. Ito na yung pinakaklaro. Ang paglipat mula sa tanong na bakit, patungo sa paano. Ito yung golden switch. Golden switch! Habang ang tao ay nagtatanong pa ng bakit kailangan nating gawin to, bakit mahalaga yan, nasa yugto pa lang siya ng pag-unawa. Nagtatanim ka pa. Ah, ito yung pinakamalinaw. Parang yung kaibigan mong laging nagrereklamo sa trabaho niya. Bakit ganito si boss? Bakit ang baba ng sahod? Oo, puro bakit. Tapos biglang isang araw, tinanong ka, Tol, paano ba mag-update ng resume sa LinkedIn? Alam mo na, Yun na yon. iba na yung usapan. Eksakto. Ang pagtatanong ng paano ay nagpapahiwatig na hindi na lang konsepto ang iniisip niya, kundi aplikasyon. Paano ko sisimulan? Anong unang hakbang? Kapag narinig mo na yung tanong na paano, yan na ang green light. Okay? So nakita mo na yung mga senyales. Nagtatanong na siya ng paano, may reflective silence, nag-open up na siya. All systems go. Ito na yung nakakatakot na part para sa marami. Kasama na ako. Ang pag-aanyaya. Oo. Paano ka mag-aanyaya sa paraang malinaw pero hindi ka magmumukhang, alam mo yun, used car salesman na nine-pressure? Paano mo ito gagawin ng may respeto? Dito pumapasok yung konsepto ng invitational language na binabanggit sa mga material mo. Ang goal ay mag-alok ng pagkakataon, hindi magbigay ng ultimatum. May tatlong gabay dyan. Una, gawin mong open-ended ang paanyaya. Anong itsura nun? Say this, not that style. Okay, ang not that ay, so, kailangan mong magdesisyon ngayon. Ang say this ay, mukhang may mahalagang nangyayari sa'yo ngayon. Gusto mo bang pag-usapan natin kung ano ang pwedeng maging susunod na hakbang para sa'yo? Ah, ang layo ng dating. Malayo, di ba? Yung una parang pader, yung pangalawa parang pinto. Nag-aanyaya ka sa isang paglalakbay. Okay. Open-ended. Pangalawa. Pangalawa, igalang ang kanilang kalayaan o agency. Kailangan mong linawin sa kanila at sa sarili mo na ang desisyon ay nasa kanila pa rin. Paano yun sasabihin? Pwedeng ganito, ito yung paanyaya ko para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na anuman ang maging desisyon mo, nirerespeto ko yon at hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Ang ganda nun. Inaalis nun yung pressure, no? Pinapakita mo na yung concern mo ay para sa kapakanan nila. Hindi para makuha mo yung oo na gusto mong marinig. Tama. At yan ang nagpapatibay ng relasyon. Pangatlo, at napakahalaga nito, iwasan ang manipulative urgency. Ah, yung mga act now, limited time offer, o yung kung hindi ka magdedesisyon ngayon, baka huli na ang lahat? Yan. Ang ganyang klasing pressure nagbubunga lang yan ng compliance na dahil sa takot, hindi ng commitment na mula sa puso. Ang tunay na paanyaya ay nakaugat sa pag-asa, hindi sa takot. Ang sinasabi mo ay may magandang pagkakataon sa harap mo, hindi. May masamang mangyayari sa'yo kung hindi ka kikilos. Eksakto. At may isa pang punto sa source na talagang tumama sa akin. Sabi doon, ang pag-iwas sa kalinawan ay hindi raw kabaitan. Kung minsan yung hindi natin pag-aanyaya dahil sa takot na maka-offend, yun pala yung mismong pag-iiwan sa isang tao sa alanganin. Ang bigat niya, no? May isang linya doon na sinasabi, love without clarity is incomplete.
pagmamahal na walang kalinawan ay hindi buo. Wow. Iniisip natin na mabait yung pagiging vague para di makasakit, pero kung ang isang tao ay nalulunod at ang kailangan niya ay isang malinaw na salbavida, hindi mo siya aabutan ng unan. Ang tunay na pagmamalasakit ay nagbibigay ng malinaw na gabay kapag ito na ang kailangan. So ang paanyaya pala kapag nasa tamang oras ay isang kilos ng pag-ibig at katapangan. Oo, hindi pamimilit. Sa huli, yung buong aral mula sa mga material na to ay hindi pala tungkol sa pagtatrabaho ng mas matindi. Hindi ito isang contest ng pagiging pinakamasipag na tagapagtanim o pinakamagaling na tagapag-ani. Hindi talaga. Ito ay tungkol sa karunungan na kilalanin ng sandali. Ang pagiging epektibo, hindi lang galing sa pawis. Galing ito sa matalas na pananaw at tamang tiyempo. Yung pag-alam kung ang sitwasyon ba ay nangangailangan pa ng pasensya at pagdidilig o kung humihiyaw na para sa kalinawan at matapang na hakbang. Tama. Kaya iiwan namin sa iyo ang tanong na ito para pagnilayan mo. Sa iyong buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa iyong komunidad, saan ka kaya patuloy na nagkakalat ng bini, gayong ang lupa ay matagal ng handa at ang sandali ay nananawagan na para sa isang malinaw na paanyaya? At sa kabilang banda naman, saan ka kaya nag-aalok ng ani sa isang bukirin na hindi mo pa natataniman? Saan ka nagpipilit ng desisyon? Gayong ang hinihingi pa ng sitwasyon ay ang pasensya ng isang tunay na relasyon.